Inilabas na ng Food and Drug Administration ang listahan ng mga lipstick na nakakitaan ng mga kemikal na mapanganib po dito sa kalusugan. May live report si Micaela Papa. Micaela? Susan, natagpuan na mapanganib ang level ng lead at arsenic sa 20 klase ng lipstick na ibinibenta sa merkado. Ito ay ayon sa huling pagsusuri ng Food and Drug Administration o FDA. Sa pamamagitan ng atomic absorption spectrophotometry, nakita lagpas sa allowable 20 parts per million ang lead content ng Baulishi lipstick numbers 15, 20, 25 at 33. Ganon din ang Kiss Beauty lipsticks number 7, 8 at 20, Miss Beauty lipstick number 7 at iba't iba pang variant ng Mona Lisa lipstick number 20 at Mona Lisa series lipsticks number 20 at 5. Natagpuan naman ang delikadong level ng arsenic ang mga lipstick na Shanlivi number 4 at Kiss Beauty number 8. Ayon kay Joyce Runay, tagapagsalita ng FDA, ang lead na kadalas ay ginagamit na pampatingkad ng kulay ay isang lason na maaring makaapekto sa nervous system ng tao kapag nagtagal ang exposure. Ang arsenic naman ay kadalasang natatagpuan sa lason ng daga. Otomatiko nang ipinagbawal ang pagbebenta ng mga naturang brand sa merkado. Payo naman ng FDA, upang matiyak na ligtas ang cosmetics na iyong gagamitin, tingnan muna sa listahan ng mga notified o aprobadong produkto sa kanilang website na www.fda.gov.ph. Susan? Micaela, ito mga lipstick na to, ito ba imported, made in saang bansa? Para lang medyo madaling, pag narinig ng mga tao yung balita, alam nila na, ay, imported pala. Teka, magiging aware sila bago sila bumili ng ganitong klase ng mga produkto. Nako, Susan, hindi tiniyak o hindi sinabi ng FDA kung saang bansa nang galing itong lipstick na ito. Pero tiniyakan lang ito imported at malamang ay na-smuggled nga o illegal na nakapasok sa bansa. Kasi kadalasan daw kapag lehitimo naman o may permit para magbenta o mag-distribute ng isang produkto dito, ay dumadaan muna ito sa FDA. So ito mga produkto na to ay hindi dumaan sa FDA, hindi daw ito notified. So imported nga itong mga ito, no? At yun nga, paglilinaw din ng FDA o isang tip nga na ibigay ng FDA para malaman mo na isang fire sign na hindi nga ligtas itong lipstick na iyong gagamitin. Tingnan mo kung yung ingredients ay iyong mababasa o nasa lingwahe ito na kaya mong maintindihan. Kasi kung iba ang characters, nako, masamang senyales yan na hindi ito na dumaan sa FDA, Susan. Oo, kasi mahirap tandaang isa-isa. So, sa website ba ng FDA, Micaela, makikita ng mga consumer yung mga pangalan ng mga lipstick na yan para lang, well, syempre, dahil binibigyan natin sila ng babala, dahil hindi din naman nila agad-agad marirecall kung ano yung mga pangalan. Nasa website nila, nakapost ba doon yan, Micaela? Tama yan, Susan. Nakapost ito, yung FDA Advisory number 31 nila, nakapost sa kanilang website. At sa website ay matatagpuan din yung search engine nila na nakalista doon lahat ng aprobadong product. So, kapag tinype mo doon yung produkto mo sa search engine at lumabas ay no result, ibig sabihin hindi ito aprobado ng FDA at hindi ligtas para gamitin, Susan. Ayan, kaya ang lesson dyan, kung hindi kayo siguradong safe ang inyong mga lipstick na gagamitin, wag na munang mag-lipstick. Maraming salamat, Micaela!